Maagang gumising si Mila ng araw na iyon. Galing siya sa Bohol, isang simpleng dalaga na sanay sa tahimik na buhay sa probinsya. Subalit matapos masunog ang kanilang bahay at mawala ng kabuhayan ng kanyang mga magulang, napilitan siyang magtungo sa Maynila upang makahanap ng trabaho. Bit-bit ang maliit na bag at isang lumang payong, naglakad siya sa kahabaan ng EDSA. Pagod, ngunit puno ng pag-asa. Ang unang araw niya bilang yaya sa pamilya Villaruel ay parang panaginip para sa kanya. Isang mansyon na hindi niya akalaing makikita sa totoong buhay. Malalaking chandeliers, mamahaling kurtina, at mga kasangkapang tila ginto ang bawat sulok. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang kaba sa dibdib ni Mila. Alam niyang ibang-iba ang mundo ng Maynila, lalo na ang mga taong kanyang makakasama. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong siya ng isang matandang lalaking naka-Amerikana at may mabigat na tindig. Si Mang Renato, ang mayordomo ng pamilya. Ikaw ba si Mila? Ikaw daw yung bagong yaya ng apo ni Don Enrique? Malamig nitong tanong habang nakataas ang kilay. Tumango si Mila sabay mahinang sagot. Opo, ako po iyon. Pasensya na po kung medyo huli ako. Nahirapan po akong hanapin ang bahay. Napairap ang matanda at naglakad palayo. Dito, hindi uso ang dahilan. Kung gusto mong tumagal, matuto kang sumunod sa oras at sa utos. Hindi ito probinsya mo. Tahimik lang na sumunod si Mila habang pinakikilala siya sa iba pang kasambahay. Habang lumilipas ang oras, napansin ng ibang katulong ang kabaitan ni Mila. Tahimik siya, marespeto, at kahit pinapagalitan, hindi lumalaban. Pero kay Mang Renato, tila walang tamang galaw si Mila. Kapag naglilinis, sinasabihan siyang mabagal. Kapag nag-aalaga sa bata, sinasabihang walang karanasan. Isang araw habang nag-aayos siya ng mesa, nadulas ang kamay ni Mila at nabasag ang isang mamahaling baso. Agad siyang napasigaw sa takot. Ay Diyos ko! Subalit bago pa man siya makapagpaliwanag, dumating si Mang Renato at galit na galit itong sumigaw. Ano to, alam mo bang imported yan? Ang halaga niyan, higit pa sa sahod mo ng isang taon. Ang tanga mo talaga. Probinsyana ka kasi. Hindi makatingin si Mila sa matanda. Nanginginig habang pinupulot ang mga basag na piraso. Naroon din ang ilang katulong na nagkakatinginan. Hindi makapagsalita. Isang malumanay na tinig ang biglang sumingit mula sa itaas ng hagdan. Ano ang ingay na yan, Renato? Mula sa dulo ng hagdan ay bumaba ang isang babaeng nakabestidang puti, may dignidad at karisma, si Doña Teresa, asawa ni Don Enrique. Nang makita niya si Mila, napansin niya ang luha at ang durog na baso. Nahulog ko lang po, ma'am. Pasensya na po talaga. Nanginginig na paliwanag ni Mila. Ngunit bago pa siya mapagalitan, lumapit si Doña Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. Ayos lang, iha. Wala namang nasaktan. Mag-ingat ka lang sa susunod. Napatingin si Mila sa kabaitan ng ginang at doon siya napangiti sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Maynila. Si Mang Renato naman ay napahiya pero agad itong umiwas ng tingin at lumabas ng silid. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga laruan ng alagang bata, nilapitan siya ni Doña Teresa sa kusina. Mila, gusto ko lang malaman, bakit ka nagtatrabaho dito? Mukhang mabigat ang pinagdaraanan mo. Dahan-dahang tumingin si Mila sa kanya. Kailangan ko lang po ng trabaho, ma'am. Nasunog po kasi ang bahay namin sa Bohol. May 3 pa po akong kapatid na umaasa sa akin. Napayuko siya at muntik nang maiyak. Ngunit tinapik siya ni Doña Teresa sa balikat. Napakabuti mong bata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita habang narito ka. Mula noon, paminsan-minsan ay palihim na binibigyan ni Doña Teresa ng mga lumang damit at pagkain si Mila. Minsan pa nga ay dinadalhan siya ng tsokolate mula sa kusina. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Mang Renato. Isang gabi, habang nagwawalis si Mila sa labas ng kwarto ng bata, narinig niya ang boses ng mayordomo.
Kaya pala paborito ng madam, te marunong kang mangakit ha. Baka akala mo makakapasok ka sa buhay ng mga Villaruel dahil lang sa paawa-awa mong muka. Nagulat si Mila at agad sumagot, hindi po ganun Mang Renato. Wala po akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong magtrabaho ng maayos. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang tumindi ang boses ni Mang Renato. Ang mga katulad mong probinsyana, madaling maawa ang mga amo. Pero tandaan mo, hindi mo ako maluloko. Ako ang tagapagbantay dito at ako ang masusunod. Tumalikod si Mila, nangingilid ang luha, ngunit nagpasya siyang hindi magsalita. Alam niyang wala siyang mapapala kung makikipagtalo. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng agahan, napansin niyang abala si Mang Renato sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng bahay. Darating daw ang anak ni Don Enrique, si Senyor Adrian, bulong ng isang kasambahay. Galing daw sa abroad, mabait daw yun pero istrikto. Napahinto si Mila sa ginagawa. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. At pagdating ng tanghali, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana, matangkad, gwapo at may malamig na aura. Si Adrian Villaruel, tahimik siyang naglakad papasok. At nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Mila, tila tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Mila ay agad yumuko bilang respeto, ngunit hindi niya alam, iyon pala ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Isang buhay na magbubukas sa kanya sa mundong puno ng karangyaan, intriga, at mga taong susubok sa kanyang kababaang loob. Habang papasok si Adrian, natanaw ni Mang Renato ang tingin ng lalaki kay Mila. Napangisi siya ng palihim. Tingnan natin kung hanggang saan katatagal dito, probinsyana. Sa gabing iyon, habang nakatingin sa buwan si Mila mula sa silid ng mga kasambahay, nagdasal siya ng tahimik. Panginoon, sana po makayanan ko ang lahat. Wala po akong masamang hangarin. Gusto ko lang po makatulong sa pamilya ko. Sa hindi niya alam, ang dasal niyang iyon ang magiging simula ng mga pagsubok na magpapatatag sa kanya at magpapabago sa tadhana ng lahat ng nasa loob ng mansyong iyon. Pagkalipas ng ilang araw mula nang dumating si Adrian Villaruel, nagbago ang takbo ng araw-araw sa mansyon. Ang bawat kasambahay ay tilang nasa ilalim ng mas mahigpit na disiplina. Si Mila na baguhan pa lamang ay lalo pang naging maingat sa bawat kilos. Napansin niya na tuwing dumadaan si Adrian, tila humihinto ang paligid. Malumanay ito magsalita, ngunit mabigat ang presensya. Minsan ay napapatingin si Mila habang ang binata ay nakaupo sa veranda, hawak ang kape, tila malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang paghanga siyang nararamdaman sa tahimik nitong anyo. Bagaman alam niyang dapat ay manatili siyang propesyonal. Ngunit hindi ganon ang tingin ni Mang Renato. Mula nang mapansin niya ang mga tingin ni Adrian kay Mila, nagsimula na siyang maghinala. Para sa kanya, walang lugar ang isang probinsyana sa mundo ng mga Villaruel. Araw-araw, pinaparamdam niya ito kay Mila. "Hoy, ikaw!" sabi ni Mang Renato habang inaayos ni Mila ang mga pinggan. "Huwag mong isipin na dahil tinutuluman ka ni Madam, espesyal ka na. Sa bahay na to, hindi ka dapat umaasta ng higit sa iyong katayuan." Tahimik lang si Mila at tumango. Alam niyang wala siyang laban sa salita ng mayordomo, pero sa loob niya, unti-unti na rin siyang napapagod sa paulit-ulit na pangmamaliit. Isang umaga, habang abala sa paghahanda ng almusal, nadulas si Mila sa sahig at muntik nang mabitawan ang tray ng mga baso. Nahulog ang isa at muling nabasag. Parang eksaktong pag-uulit ng unang araw niya sa mansyon. Agad sumugod si Mang Renato, itinaas ang boses. "Ano ba naman yan? Ilang beses ka na bang nagkakaganyan? Hindi ka na natuto. Dapat yata paalisin ka na rito. Puro abala ka lang." Hindi makatingin si Mila at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po,
Hindi ko po sinasadya, natapakan ko lang po yung basang parte ng sahig. Ngunit tila wala itong saysay kay Mang Renato. Pasensya? Kung puro pasensya ang puhunan mo, hindi ka tatagal dito. Ang probinsyana talagang tulad mo, walang lugar sa bahay ng may disiplina. Habang sumisigaw si Mang Renato, dumating si Doña Teresa. Renato, tama na yan, matalim ang tono nito. Hindi mo kailangang sigawan ang bata sa ganitong paraan. Aksidente lang naman ang nangyari. Pero hindi pa rin nagpatinag ang matanda. Pasensya na po, Donya, pero kailangan pong disiplinahin ang mga bagong katulong. Baka sa sobrang pagpalya sa trabaho, pati ang mga amo ay mapahamak. Lumapit si Mila at yumuko. Ako na lang po ang sisihin, ma'am. Wala pong may kasalanan kundi ako. Tinitigan siya ni Doña Teresa at malumanay na nagsabi, Mila, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala rito. At sa unang pagkakataon, sumagot si Mila ng may halong pagod at pighati. Salamat po, ma'am. Umakyat siya sa maliit niyang silid, pilit pinipigilan ang odpatak ng luha. Sa loob ng kanyang dibdib, may unti-unting sumisibol na lungkot at tanong hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong trato. Kinagabihan, naglakad siya sa hardin upang huminga ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig ang maririnig. Doon niya unang muling nakita si Adrian. Nakatayo ito sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakatingala sa langit. Magandang gabi po, mahinang bati ni Mila, sabay yuko. Napalingon si Adrian, bahagyang umiti. Mila, di ba? Yung bagong yaya ni Caleb. Tumango siya. Opo, sir. Masyado yatang tahimik dito kapag gabi, sabi ni Adrian habang tinitingnan ang mga bituin. Minsan nakakamiss din yung simpleng ingay sa syudad. Hindi alam ni Mila kung bakit, pero tila lumambot ang kanyang dibdib sa mga salitang iyon. Ako po, kabaliktaran. Sa probinsya po kasi, ganito ang tahimik na gabi. Kapag sobrang tahimik, ibig sabihin payapa ang lahat. Ngumiti si Adrian. Maganda yan, payapa. Sana lahat ng tao galun din. Bago pa sila makapagpatuloy ng usapan, may tumikhim sa di kalayuan. Si Mang Renato pala, nakatayo sa lilim ng halamanan. Seryosong nakatingin sa kanila. Sir Adrian, wika nito, baka gusto niyo pong pumasok na sa loob. Malamig na po at baka mahamog. Tumango si Adrian, ngunit napansin niya ang matalim na tingin ni Renato kay Mila. Sige po, sir, magpapaalam na rin po ako, sabi ni Mila, sabay yuko. Pagkaalis nila, napangisi si Mang Renato. Huwag kang magpapakalapit-lapit sa amo ko, Mila. Hindi mo alam kung anong pinapasok mong gulo. Mahinang bulong niya na tila may halong pagbabanta. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Doña Teresa na tila namamayat si Mila. Madalas itong tulala at bihirang kumain ng maayos. Nilapitan niya ito habang nag-aalaga sa bata. Mila, ayos ka lang ba? Parang malalim ang iniisip mo. Pilit nang umiti ang dalaga. Ayos lang po ako, ma'am. Medyo naninibago lang po sa Maynila. Ngunit alam ni Doña Teresa na may iba. Sa bawat titig ng dalaga, halatang may bigat na dinadala. Kaya isang gabi, tinawag niya si Mang Renato at kinausap ng masinsinan. Renato, naririnig ko ang tono ng boses mo sa mga tauhan, lalo na kay Mila. Huwag mo naman sanang ibuhos ang init ng ulo mo sa kanya. Bahagyang natahimik ang matanda. Pasensya na po, Donya. Pero hindi ko lang po gusto yung paraan ng kilos niya. Hindi siya bagay dito. Hindi mo siya kilala, Renato. Mahinahong sagot ni Doña Teresa. Hindi lahat ng mahirap ay walang pinagmulan. Minsan, sila pa ang may pusong kayang magpabago sa mga tulad natin. Habang nasa likod ng pinto, hindi sinasadyang narinig ni Mila ang usapan. Napaluha siya sa kabaitan ni Doña Teresa. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang magtiis pa. Sa isip niya, kakayanin niya lahat ng hirap, lahat ng panlalait, basta't may pagpatuloy lamang niya ang pagtulong sa kanyang pamilya sa Bohol. Hindi niya alam, habang pinipili niyang magpakatadag, mas lalo siyang mapapansin ng mga Villaruel.
lalo na ni Adrian, na sa mga susunod na araw ay magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, tila nasanay na si Mila sa takbo ng buhay sa mansyon ng mga Villaruel. Alam na niya kung kailan kailangang maghanda ng almusal, kung anong oras gigising ang bata at kung saan madalas naglalagi si Doña Teresa. Sa kabila ng pagiging abala, nanatili siyang tahimik at mahinahon, palaging may ngiti sa mukha kahit pagod na. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam pa rin niya ang mga matang laging nakamasid sa kanya, ang mga matang puno ng pagdududa at galit ni Mang Renato. Sa bawat pagkakamaling maliit, parusa agad ang kasunod. Ngunit mas pinili pa rin ni Mila ang manahimik. Hindi siya lumalaban, hindi siya nagsusumbong. Alam niyang wala siyang laban at ang tanging sandata niya ay ang kanyang kababaang loob. Isang umaga, abala si Mila sa pag-aayos ng bulaklak sa mesa ng kainan nang dumating si Adrian. Nakaputing polo ito. Mukhang papasok sa trabaho pero may halatang pagod sa mukha. "Good morning po, sir," bati ni Mila habang iniiwas ang tingin. "Good morning," tugon ni Adrian, sabay kindat sa batang alaga na naglalaro malapit. Habang kumakain, napansin niya si Mila na tahimik lang na nakatayo sa gilid, handang maglingkod kung may kailangan. "Mila," tawag ni Adrian, "ikaw ba ang nag-ayos ng bulaklak?" Nagulat siya. Bahagyang namula. "Opo, sir. Pasensya na po kung hindi pantay. Medyo nalanta na kasi yung iba." Ngumiti si Adrian. "Hindi, maganda nga eh. May matafa sa ayos." Napangiti si Mila. Ngunit bago pa siya makasagot, sumabat si Mang Renato mula sa likuran. "Sir, kung gusto niyong mas maayos ang bulaklak, ako na lang po ang mag-aasikaso. Sanay po ako sa ganyang detalye." Ngumiti lang si Adrian. "Hindi na, Renato. Maayos na yan. Hayaan mo si Mila. She's doing fine." Mula noon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Mas madalas na nakikipag-usap si Adrian kay Mila. Madalas nagtatanong tungkol sa probinsya, kung paano ang buhay doon at kung anong pangarap niya sa hinaharap. "Gusto ko lang po makapag-ipon," sagot ni Mila minsang tinanong. "Makapagpatayo ng maliit na bahay para sa pamilya ko." "Hindi mo ba gusto mag-aral ulit?" tanong ni Adrian. "Sayang ang talino mo." Napayuko si Mila. "Gusto ko po sana, sir. Pero kailangan ko muna silang tulungan. Marami po kaming utang sa probinsya. Baka pag nakaipon ako, saka ko po ituloy." Napangipi si Adrian. "Kung ganun, sana balang araw matupad mo yan." Hindi alam ni Mila kung bakit, pero bawat salitang galing kay Adrian ay tila nagbibigay ng lakas ng loob. Parang nakikita niya sa mga mata nito ang tunay na kabutihan. Isang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa isang taong mayaman. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging mainit ang mata ni Mang Renato. Isang gabi, nadatnan niya si Mila sa pantry, nagliligpit ng mga gamit. Nilapitan niya ito ng may halong panlilibak. "Aba, parang lumalakas na ang loob mo ha. Kung nakakausap mo si Senyor Adrian, akala mo pwede ka nang umakyat sa antas niya." Napatingin si Mila pero agad ding yumuko. "Wala po akong masamang intensyon, Mang Renato. Ginagawa ko lang po trabaho ko." Ngunit lumapit pa ang matanda, halos dikit na ang mukha niya kay Mila. "Ikaw," sa kanya, "marami na akong katulad mo na nakita. Nagpapakabait sa umpisa, pero kapag nag-interes ang amo, biglang nagiging matalino. Huwag mong subukan, Mila, dahil ako mismo ang sisira sa'yo." Hindi na sumagot si Mila, bagkus ay tahimik na lumayo. Ngunit sa puso niya, unti-unting sumisiksik ang takot. Hindi niya alam kung bakit tila siya tinuturing na kalaban sa sariling lugar ng trabaho. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng gatas ng bata, dumating si Doña Teresa. "Mila, halika muna rito." May lambing ang tinig ng ginang, kaya agad siyang sumunod. "May ipapagawa ako sa'yo. May mga lumang damit ako sa kwarto, baka gusto mong gamitin o ipadala sa pamilya mo."
Halos mapaiyak si Mila sa kabaitan ng ginang. Salamat po ma'am, malaking tulong na po yan. Walang anuman, iha, sagot ng ginang, sabay tapik sa kanyang balikat. Sa hindi inaasahan, napansin pala sila ni Mang Renato mula sa hagdan at ang halong inggit at galit ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na mas nagiging malapit ang isang probinsyana sa pamilya na pinagsisilbihan niya ng mahigit 20 taon. Ilang araw matapos noon, habang nag-aayos si Mila ng kwarto, nakita niyang nakakalat ang mga alahas ni Doña Teresa sa mesa. Nilinis lang niya ang paligid at hindi niya ginalaw ang mga ito. Ngunit kinagabihan, nagulat siya nang tawagin siya ni Mang Renato. "Mila, halika rito!" sigaw nito sa may sala. Paglapit niya, nakita niyang hawak ni Mang Renato ang isang kwintas. "Alam mo ba kung saan ko to nakita? Sa ilalim ng kama mo." Nanlilisik ang mga mata ng matanda. "Ano pong ibig niyong sabihin?" nanginginig na tanong ni Mila. "Huwag ka nang magkunwari, magnanakaw ka. Nilagay mo to sa bag mo, tapos nahulog." Lahat ng kasambahay ay nagkatinginan. Ang iba ay napahinto sa ginagawa. "Hindi po totoo yan," umiiyak na sagot ni Mila. "Hindi ko po hinawakan ang kahit ano." Ngunit si Mang Renato, tuloy-tuloy sa panghuhusga. "Akala mo siguro mabobola mo ang mga amo dahil sa pagkunwari mong mabait. Pero mayon, lalabas ang totoo." Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Adrian mula sa itaas. "Ano tong nangyayari?" Malalim ang tono nito. Lahat ay natahimik. "Sir," mabilis na sabi ni Renato, "nahuli ko po itong si Mila. Ninakaw po ang alahas ni Doña Teresa." Ngunit hindi agad naniwala si Adrian. Lumapit siya kay Mila. Nakita ang takot at luha sa kanyang mga mata. "Mila, totoo ba to?" Umiling siya. "Hindi po sir. Wala po akong ginawang masama." Doon napatingin si Adrian kay Mang Renato at sa malamig nitong tinig ay nagsabi, "May CCTV tayo sa hallway, di ba?" Biglang nanlumo ang matanda. "Sa dinami-rami ng taon mo rito, ito ang ipagpapalit mo sa tiwala ng pamilya ko." Ang dating makapangyarihang mayordomo ay napayuko, namutla at walang nasabi. Samantala, si Mila ay napaluhod sa pag-iyak, hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas, mautumindig para sa kanya. Sa loob ng mansyon, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Makalipas ang insidenteng iyon, tahimik na naging usap-usapan sa loob ng mansyon ang nangyari kay Mang Renato. Hindi man siya agad pinaalis ni Adrian. Alam ng lahat na nabasag na ang tiwala sa kanya. Iwas na ang mga katulong sa pakikisalamuha sa matanda at tila nag-iba na rin ang ihip ng hangin sa paligid. Si Mila naman ay unti-unting nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Sa unang pagkakataon, may nagtanggol sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Sa tuwing napapansin niya si Adrian, lagi niyang binabati ng good morning at thank you po sa tulong niyo. Ngunit hindi na niya inuulit ang pagkakalapit. Para kay Mila, sapat nang napagtibay na hindi siya masamang tao. Ngunit kay Adrian, hindi iyon ganoon kasimple. Simula nang makita niya kung gaano kalambot at kalinis ang puso ni Mila, tila may kung anong paghanga siyang hindi mapigilan. Madalas na niyang naiisip ang mga ngiti ng dalaga, kung paano ito nagsusumikap kahit pagod na, at kung gaano ito rumispeto sa lahat. Isang hapon, habang nagkakape sa veranda, napansin niyang dumaan si Mila, bit-bit ang tray ng merienda ni Doña Teresa. "Mila," tawag niya. Huminto ang dalaga, bahagyang nagulat. "Opo, Sir Adrian, pwede ka bang umupo sandali?" Bahagyang nag-alinlangan si Mila, ngunit nang tumango si Adrian, marahan siyang naupo sa kabilang upuan. "Gusto ko lang magpasalamat sa pasensya mo. Alam kong marami ka nang tiniis dito." Napayuko si Mila. "Ginagawa ko lang po kung ano ang tama, sir. Wala naman po akong ibang gusto kundi makapagtrabaho ng maayos." Tumango si Adrian. "Kung lahat ng tao kasing linis ng puso mo, baka mas tahimik ang mundo.
Sa mga sumunod na araw, ila mas lumalim ang ugnayan ng dalawa. Madalas silang magtagpo sa hardin kung saan tinuturuan ni Mila si Caleb ng simpleng awitin o laro mula sa probinsya. Doon ay napapanggiti si Adrian habang pinagmamasdan ang kasiyahan ng bata. Ang gaan ng aura mo, Mila, minsan niyang nasabi, parang kahit may problema, nagagawa mong ngumiti. Ngumiti rin ang dalaga, mahinahon na totoo. Siguro po dahil sa amin sa probinsya, hindi uso ang reklamo. Kapag may hirap, mumingiti na lang kami at nagtitiwala sa Diyos. Baka po yun lang ang alam ko. Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan na namagitan sa kanila. Isang uri ng damdaming hindi na kailangang bigkasin. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may mga matang muling nakamasid. Si Mang Renato, na ngayon ay muling nagpapanggap na masunurin, ay lihim na nagmamasid at nag-iipon ng galit. Isang gabi, tinawag ni Doña Teresa si Mila. Hiha, mukhang napalapit sa iyo si Adrian. Ano? May halong ngiti sa tono nito. Opo ma'am, mabait po siya. Lagi po niyang tinutulungan si Caleb. Mabuti naman, sagot ng ginang. Matagal ko nang gustong makitang masaya ulit ang anak ko. Simula nang mawala ang kanyang fiancé, hindi na siya muling ngumiti ng ganon. Nagulat si Mila. May fiancé po pala siya? Oo, pero 5 taon na ang nakalipas. Nasawi sa isang aksidente. Kaya wag ka sanang mabigla kung minsan ay malungkot pa rin siya. Tumango lang si Mila. Sa isip niya, lalo niyang naunawaan kung bakit ganoon katahimik si Adrian. May sugat pala itong matagal nang tinatago. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging magaan ang pakikitungo ng mga tao kay Mila. Hindi na siya tinipingnan bilang probinsyana, kundi bilang isa sa mga pinakamasipag na tao sa bahay. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong iyon. Minsan, habang nag-aayos siya ng bulaklak, lumapit si Mang Renato na tila may ibang balak. Mukhang paborito ka na ngayon ng mga amo, ha? Sarkastikong sabi nito. Baka sa susunod, ikaw na rin ang may-ari ng bahay na to. Wala po akong balak ganyan, Mang Renato. Mahinahong sagot ni Mila. Masaya na po akong nakakatulong dito. Nakakatulong? Mapait ang tawa ng matanda. O baka naman may iba ka nang tinutulungan? Lalo na si Senyor Adrian. Ha? Akala mo hindi ko napapansin yung mga titig niya sa'yo? Napasinghap si Mila, halatang nasaktan. Wala po kayong karapatang mag-isip ng ganyan. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang hinawakan ni Mang Renato ang kanyang braso. Makinig ka, wala kang karapatang lapitan ang mga tulad nila. Hindi ka nila kasing yaman at hindi ka magiging isa sa kanila. Kasabay noon, bumukas ang pinto sa veranda. Si Adrian, malamig ang tingin, ay nakatayo sa di kalayuan. Bitawan mo siya. Napakapit si Mila sa dibdib, natakot sa tono ng boses ni Adrian. Napalingon si Mang Renato, agad di binitiwan ang braso ni Mila. Sir, akala ko po kasi, wala kang karapatang humawak ng tauhan ko ng ganyan. Malamig na putol ni Adrian. Simula ngayon, gusto kong lumayo ka sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Mang Renato. Halos manginig sa galit pero tumango na lang at mabilis na umalis. Si Mila naman ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. Pasensya na po, sir. Wala po akong. Ngunit pinigilan siya ni Adrian. Wala kang kasalanan. Huwag ka nang humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, muling nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong katahimikan na sumiksik sa pagitan nila. Pero kapwa nila naramdaman ang paglapit ng dalawang mundong hindi kailanman dapat nagtagpo. Kinagabihan, hindi makatulog si Mila. Inalala niya ang galit sa mga mata ni Mang Renato. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, at sa ilalim ng bubong na iyon, may mga lihim pang lalabas. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang init sa dibdib niya. Ang uri ng init na dulot ng kabutihang hindi mo inaasahan at ng damdaming unti-unti nang nag-uugat. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng isang lihim na pagmamahalan na babago hindi lang sa kanya kundi sa buong pamilya Villaruel. Mula ng gabing iyon,
unti-unting nagbago ang takbo ng araw-araw sa mansyon. Hindi man lantaran, halata sa kilos ni Adrian ang pagiging protektado niya kay Mila. Kapag may utos si Doña Teresa, madalas ay si Mila ang ipinagkakatiwalaan. At sa tuwing dadaan si Adrian, napapansin ng mga kasambahay na laging may bahagyang ngiti sa labi nito, lalo na kapag si Mila ang nasa paligid. Sa kabila nito, nanatiling marespeto at tahimik si Mila. Alam niyang hindi siya dapat masyadong mapalapit sa kanilang amo. Ngunit hindi niya maitatangging may kakaibang saya siyang nararamdaman sa tuwing naaausap si Adrian. Iba ang kabaitan nito, iba rin ang paraan nitong magpahalaga. Sa piling niya, hindi niya nararamdaman na siya ay isang simpleng yaya lang. Isang araw, habang nag-aalaga siya kay Caleb sa hardin, lumapit si Adrian, bit-bit ang ilang mga laruan. Mila, mukhang napagod na si Caleb sa habulan. Biro nito habang inilapag ang mga laruang kotse. Ngumiti si Mila. Opo sir, sobrang likot po kasi niya. Kanina pa kami paikot-ikot dito. Hayaan mo lang, mas mabuting likot kesa tahimik. Ganyan din ako noon, sabi ni Adrian. Sabay upo sa tabi nila. Habang naglalaro ang bata, nagkaroon ng pagkakataon si Mila at Adrian na mag-usap ng masinsinan. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng tulong ninyo. Wika ni Mila. Kung hindi niyo po ako ipinagtanggol noon, baka wala na po ako rito. Tinitigan siya ni Adrian at marahang gumiti. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pinagtanggol lang kita dahil alam kong totoo ka. Sa mundong to, bihira na ang mga taong kagaya mo. Tahimik si Mila sa sandaling iyon. Napansin niyang tila iba ang tingin ni Adrian. Malalim, parang may gustong sabihin na hindi nito kayang bigkasin. Para bang sa bawat segundo ng kanilang pag-uusap, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na basta respeto lang ang nararamdaman niya sa binata. May halong paghanga, may halong damdamin na hindi niya inaasahang mabubuo sa pagitan nila. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat sa sarili, biglang dumating si Mang Renato. Nakatingin sa kanila mula sa may pintuan ng hardin. Nakatayo ito, malamig ang tingin, at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Mila, ramdam niyang may mabigat na galit na namumuo rito. Simula noon, muli na namang bumalik ang tensyon sa loob ng bahay. Hindi man nawala si Mang Renato, halatang nag-iingat na ito sa harap ni Adrian. Ngunit sa tuwing wala ang amo, palihim nitong pinaparamdam kay Mila ang kanyang galit. Minsan, habang nagliligpit ng mga pinggan, mahina nitong ibinulong. Hindi ka magtatagal dito. Lahat ng umaangat sa paraang mapanlinlang, bumabagsak din. Tumingin si Mila ngunit hindi nagsalita. Sa loob-loob niya, gusto niyang ipaliwanag na wala siyang masamang hangarin. Ngunit alam niyang kahit ano pang sabihin niya, hindi makikinig ang matanda. Ang tanging nagagawa niya ay magdasal tuwing gabi, humihiling na sana'y matapos na ang ganitong sitwasyon. Isang gabi, habang abala si Mila sa pag-aayos ng kwarto ni Caleb, dumaan si Adrian at sandaling huminto sa may pinto. Gabi na, bakit busing ka pa? Tanong nito. May inaayos lang po ako, sir. Para bukas, hindi na po ako magmamadali. Pilit tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Pero sa loob niya, alam niyang iba na ang nagiging takbo ng damdamin niya para sa binata. Hindi na ito basta pasasalamat o paghanga. Isa na itong damdamin na unti-unti niyang kinatatakutan. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal ang pamilya Villaruel, dumating si Doña Teresa. Adrian, sabi nito. Darating pala bukas si Don Enrique mula sa abroad. Gusto kong maayos ang lahat. Tumango si Adrian. Oo ma, ako na ang bahala. At isa pa, dagdag ng ginang. Narinig kong lagi mong kasama si Mila nitong mga nakaraang araw. Alam kong mabait ang bata, pero alam mo ang mundo natin. Ayokong mapagkamalan kang nagiging malapit sa isa sa mga tauhan. Napayuko si Adrian.
Wala pong masama ma, nag-uusap lang kami. Alam ko, pero ang mga tao, hindi ganon mag-isip. Tumingin si Adrian sa ina at marahang tumango. Naiintindihan ko po. Ngunit sa loob niya may halong inis. Hindi niya maipaliwanag pero ayaw niyang makulong sa mga mata ng lipunan. Sa tingin niya, si Mila ay may purong kalinisan na hindi kailangang ikahiya. Sa kabilang banda, narinig ni Mila ang usapan nilang iyon mula sa may kusina. Para siyang tinusok ng malamig na hangin. Alam niyang may punto si Doña Teresa. Ang agwat nila ni Adrian ay parang langit at lupa. Kaya mula noon, sinimulan niyang umiwas. Tuwing lalapit si Adrian, laging may dahilan si Mila para umalis. Kapag tinatawag siya, laging may sinasabing, "Busy po ako, sir." Napansin ito ni Adrian, kaya isang gabi, nadatnan niya itong naglalakad sa hardin. "Mila, bakit iniiwasan mo ako?" Tanong niya, diretso at tapat. Napahinto ang dalaga, hindi makatingin sa kanya. "Hindi ko po kayo iniiwasan, sir. Nagtatrabaho lang po ako." "Hindi totoo yan," sagot ni Adrian. "Alam kong may nagbago. Mila, may nasabi ba akong mali?" Saglit na katahimikan ang sumunod bago siya nagsalita. "Wala po, sir. Pero siguro po, mas mabuting ganito. Hindi po kasi pareho ang mundo natin. Ayokong pag-usapan ng makatao o mapagalitan kayo." Malungkot nang umiti si Adrian. "Kung yan ang gusto mo, igagalang ko. Pero tandaan mo, hindi ako marunong mandaya sa nararamdaman ko." Pagkatapos ng gabing iyon, umalis si Adrian patungong opisina. Bit-bit ang mabigat na damdamin. Si Mila naman, naiwan sa hardin, pinagmamasdan ng buwan, habang pinupunasan niya ang luha sa mga mata. Mahinang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Hindi pwedeng ako. Sa isip niya, nagsimula ng mabuo ang bagong plano. Isang panibagong paraan upang tuluyang wasakin si Mila kahit pa ang katotohanan ang kapalit. Kinabukasan ay naging abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa pagdating ni Don Enrique. Lahat ng kasambahay ay naglilinis, nag-aayos at nagluluto ng mga espesyal na putahe. Si Mila kahit pagod ay buong siglang nakisama sa gawain. Hindi na siya umiwas kay Adrian, ngunit nanatili siyang propesyonal at mahinahon. Gusto niyang patunayan na marunong siyang maglagay ng distansya at respeto. Habang inaayos niya ang mesa, napansin niyang nakatitig si Mang Renato sa kanya. Ngunit agad din itong umiwas nang magtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang taba si Mila, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Don Enrique kasama ang ilang mga kasamahan mula sa biyahe. Matikas pa rin ito sa kabila ng edad, ngunit halata na ang bigat ng pagod. "Teresa, mabutit narito na ako. Kamusta ang lahat?" tanong niya habang niyayakap ang asawa. "Ayos naman, Enrique. Ligtas ang bahay, maayos ang mga tauhan," sagot ni Doña Teresa. "At gusto kong makilala mo ang bagong yaya ni Caleb. Napakabait na bata." Tumango si Don Enrique. "Sige, ipakilala mo." Inawag ni Doña Teresa si Mila. "Ito si Mila, ang yaya ng apo natin." Bahagyang yumuko ang dalaga. "Magandang gabi po, sir." Pinagmasdan siya ni Don Enrique at bahagyang ngumiti. "Mukhang masipag ka, Hija. Swerte si Teresa na may ganitong katulong." Habang nag-uusap ang pamilya sa hapagkainan, tahimik na naglilingkod si Mila sa gilid. Hindi niya maiwasang mapansin si Adrian na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Sa bawat tingin nito, naroon pa rin ang lambing na dati niyang naramdaman. Ngunit pinipigilan niyang magpakita ng kahit anong emosyon. Alam niyang maraming mata ang nakatingin sa kanila. At isa na roon si Mang Renato, na ngayon ay tila muling naghahanap ng pagkakataon para manira. Ilang araw matapos bumalik si Don Enrique, nagsimula na namang kumalat ang bulungan sa mga kasambahay. Ayon sa iba,
Nakikita raw nilang madalas magkasama si Mila at Adrian sa hardin tuwing hapon kahit pa simpleng usapan lang ang nagaganap. Ang mga ganitong bulong-bulungan ay mabilis na nakarating kay Mang Renato at doon niya nakitang muli ang pagkakataon. Kung dati hindi ko siya mapatalsik, ngayon gagamitin ko ang mga salita ng mga tao laban sa kanya. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, pinuntahan niya si Doña Teresa sa opisina nito. Donya, magalang niyang simula. Gusto ko lang pong ipaalam ang isang bagay na baka hindi ninyo alam. Ano yon, Renato? Tanong ng ginang habang nagbabasa ng dokumento. Napansin ko po kasi si Mila, parang sobra na ang pagiging malapit kay Senyor Adrian. Ayokong isipin na may masamang nangyayari, pero nakakahiya po sa pamilya kung may maling akala ang iba. Natahimik si Doña Teresa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Donya. Ayaw ko lang pong masira ang pangalan ng pamilya, kunwari tapat na sagot ni Renato. Hindi agad naniwala ang ginang, ngunit nagsimula na ring pumasok ang pagdududa sa isip niya. Kinabukasan, sinadyang pinanood ni Doña Teresa ang kilos ni Mila at ni Adrian. Sa malas niyang pagkakataon, dumaan ito sa hardin habang nagtatawanan ang dalawa. Si Adrian ay nagkwento ng isang nakakatawang karanasan sa opisina, habang si Mila naman ay simpleng tumawa sa kwento nito. Sa mata ng ginang, iba na ang dating noon. Nang makita niyang hawak ni Adrian ang isang dahong tumapat sa buhok ni Mila at marahang tinanggal, tumalim ang kanyang tingin. Agad siyang umalis ng tahimik. Kinagabihan, habang nag-aayos si Mila ng gamit, tinawag siya ni Doña Teresa sa silid. Mila, malamig ang tinig nito. May gusto lang akong itanong. Totoo bang palagi kayong magkasama ni Adrian? Nagulat ang dalaga. Agad na payoko. Nagkakausap lang po kami minsan, ma'am. Wala po akong masamang intensyon. Hindi iyon ang punto, sagot ni Doña Teresa. Bata ka pa at alam kong mabait ka. Pero gusto kong tandaan mo, ang anak ko ay hindi katulad mo. May reputasyon siyang kailangan pangalagaan. Ayokong pag-usapan ka ng mga tao sa labas. Naiintindihan mo ba? Napaiyak si Mila sa hiya. Opo ma'am, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Mabuti, sabi ng ginang, ayokong marinig pa ito ulit. Umalis si Mila ng gabing iyon nang mabigat ang loob. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang panghihina ng kanyang puso. Hindi niya akalain na sa kabila ng kabutihan at katapatan niya, ganoon pa rin ang tingin sa kanya. Pagdating sa silid, doon na siya tuluyang napaiyak. Bakit po ganito, Panginoon? Ginagawa ko lang naman ang tama, pero bakit parang lagi akong mali? Sa di kalayuan, naroon si Adrian, nakatayo sa labas ng kanyang silid. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ng dalaga, ngunit pinili niyang huwag pumasok. Alam niyang kailangan niyang igalang ang espasyo ni Mila. Ngunit sa puso niya, tumibay ang paniniwala. Hindi niya hahayaang madungisan ang pangalan ng babaeng may ganitong kabutihan. Kinabukasan, hindi lumabas ng kwarto si Mila. Sinabi niya kay Liza, isa sa mga katulong, na masama ang kanyang pakiramdam. Sige, ako na muna ang bahala kay Caleb, sagot ni Liza. Ngunit ang totoo, hindi sakit ang dahilan ng kanyang pamamahinga. Gusto lang niyang umiwas. Gusto niyang huminga. Habang nakaiga, inaalala niya ang mga sinabi ni Doña Teresa at lalo siyang nalugmok sa lungkot. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang katok. Mila, ako to, boses ni Adrian. Nag-aatubili siya kung bubuksan o hindi. Ngunit sa huli, marahan niyang pinihit ang seradura. Sir, pasensya na po. Hindi ako makakapasok ngayon. Mahinang sabi niya. Tumingin si Adrian sa kanya, puno ng pag-aalala. Hindi ako nandito para pilitin kang magtrabaho. Gusto ko lang sabihin na wag mong intindihin ang mga sinasabi ng iba. Alam ko kung ano ang totoo. Napayuko si Mila, pinipigilan ang pag-iyak. Salamat po, sir. Pero minsan, kahit alam mo kung ano ang totoo, kailangan mo pa ring umatras
para hindi masira ang ibang tao. Hindi agad nakasagot si Adrian. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na basket ng prutas sa tabi ng kama. Magpahinga ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Pero tandaan mo, hindi ako hihinto sa pagprotekta sa'yo. Pag-alis ni Adrian, napahawak si Mila sa dibdib niya. Ramdam niya ang bigat ng lahat, ang pagod, ang sakit, at ang damdaming pilit niyang itinatago. Sa labas ng silid, si Mang Renato ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakangiti sa dilim. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Malapit na, hindi pa alam ni Mila. Ngunit sa mga susunod na araw, mas matindi pa ang unos na haharapin niya. Isang pagsubok na magbubunyag ng lahat ng lihim sa loob ng mansyon at magpapakita kung sino talaga ang may busilak na puso at sino ang tinatakpan ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap ni Mila at ni Adrian at tila bumigat ang hangin sa loob ng mansyon. Tahimik ang lahat, ngunit may hindi maipaliwanag na pensyon sa paligid. Si Mila, bagaman muling bumalik sa trabaho, ay mas madalas na naayuko, iniiwasan ang tingin ng kahit sino. Hindi na siya naglalakad sa harbin sa hapon gaya ng dati, at kung nagkikita man sila ni Adrian, panandalian lang, isang simpleng magandang umaga sir, at pagkatapos ay mabilis siyang aalis. Si Adrian naman, kahit gusto niyang kausapin ang dalaga, ay piniling umiwas muna. Alam niyang kailangan nitong panahon para ayusin ang sarili. Ngunit sa puso niya, lalong tumitindi ang damdamin para kay Mila. Isang gabi, habang nasa veranda si Doña Teresa at si Don Enrique, nag-uusap sila tungkol sa anak. Napansin mo ba, Enrique, parang malungkot ang anak natin nitong mga araw na ito? Tanong ni Teresa habang umiinom ng tsaa. Oo, napansin ko rin, tugon ni Don Enrique. Baka trabaho lang. Pero parang may iba ano? Umiling si Doña Teresa, napabuntong hininga. May narinig akong bulong-bulungan tungkol sa kanya at sa yaya ni Caleb. Ayokong maniwala agad, pero mahirap na. Alam mo kung gaano kadelikado ang pangalan ng pamilya natin. Umiling si Don Enrique, halatang nagulat. Si Adrian at ang yaya? Hindi ako naniniwala. Hindi ganun ang anak ko. Sana nga, sagot ni Teresa. Pero kung totoo man, kailangan pigilan natin bago pa mapag-usapan ng iba. Kinabukasan, habang nagliligpit si Mila sa kusina, nilapitan siya ni Liza. Mila, narinig ko kagabi si Mang Renato. Kinausap niya ulit si Doña Teresa. Mukhang ikaw na naman ang paksa. Napahinto si Mila sa ginagawa, kinabahan. Ano raw ang sinabi niya? Wala raw respeto si Mila at ginagamit daw ang kabaitan ni Sir Adrian para umangat. Sagot ni Liza. Mila, mag-ingat ka. Mukhang hindi pa tapos si Mang Renato sa'yo. Napalunok si Mila, halatang kinakabahan. Wala naman akong ginagawang masama. Pero parang kahit anong gawin ko, laging mali sa kanya. Baka may galit lang talaga siya sa'yo. Wika ni Liza. Dahil mas nakukuha mo ang tiwala ng mga amo. Pero hindi ko naman gusto yun, sagot ni Mila, halos pabulong. Ayokong may masaktan. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng isang pagtitipon sa mansyon. Dumating ang ilang bisita ng pamilya Villaruel, mga kilalang negosyante at kaibigan ni Don Enrique. Bilang yaya at kasambahay, abala si Mila sa paghahain ng pagkain at sa pag-aalaga kay Caleb, na tila sabik sa mga bisita. Habang naglilingkod siya ng kape, napansin ni Mang Renato ang pagkakataon. Lumapit ito kay Doña Teresa at mahinang bumulong. Donya, tingnan ninyo si Mila at si Adrian. Kanina pa sila nagtitinginan. Nakakahiya sa mga bisita. Napakunot ang noo ng ginang at ibinaling ang tingin sa direksyon ng binanggit ng mayordomo. Sa hindi inaasahan, eksaktong sandali na natawa si Mila sa biro ni Adrian tungkol sa bata at sa gilid ng mata ni Teresa, tila may lambing ang kanilang palitan ng tingin. Dama ng ginang ang init ng galit na muli niyang pinipigilan. Sa isip niya, hindi na ito tama. Kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Matapos ang pagtitipon, tinawag ni Doña Teresa
si Adrian sa opisina. Anak, panimula nito. Gusto ko lang magtanong ng direkta. May espesyal ka bang nararamdaman para kay Mila? Tahimik si Adrian sa loob ng ilang segundo. Bakit po ninyo tinatanong? Sapagkat ayokong masangkot ka sa gulo, Adrian. Seryosong sagot ni Teresa. Hindi siya katulad natin. Hindi ko siya minamaliit pero alam mong maraming taong mapanghusga. Napayuko si Adrian. Kung ang tanong ninyo ay kung may nararamdaman ako para kay Mila, oo, meron. Napasinghap si Doña Teresa. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko tugon ni Adrian. Hindi ko pinili ito, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Si Mila ang pinakatotoong taong nakilala ko. Hindi siya mapagkunwari, hindi siya gahaman. At kahit ni minsan, hindi niya ginamit ang kabaitan ko. At sa tingin mo, putol ni Teresa, tanggap yan ng lipunan? Tanggap yan ng mga kaibigan mo, ng mga negosyanteng kasama natin? Hindi ko kailangan ng pagtanggap nila mahinahong tugon ni Adrian. Ang kailangan ko lang ay kung ano ang totoo. Habang nagaganap ang pag-uusap na iyon, si Mila naman ay nasa hardin, tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, ngunit sa dibdib niya ay kabog ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may masamang mangyayari. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Mang Renato, dala ang mapait ng ngiti. Mukhang malalim na kayo ni Senyor Adrian, ha? Wala po kayong alam sa amin, sagot ni Mila, nanginginig ang boses. Hindi ko siya ginagamit kung yan ang iniisip nyo. Ginagamit? Hindi mo kailangang sabihin. Lahat ng katulad mong probinsyana, iisa lang ang gusto, ang makaahon sa hirap sa pamamagitan ng yaman ng iba. Hindi po totoo yan, mariing sagot ni Mila, lumuluha na. Totoo o hindi, malapit ka nang mawala rito. Sabay talikod ni Mang Renato at iniwang mag-isa ang dalaga. Kinagabihan, nakatanggap si Mila ng tawag mula sa ina niya sa probinsya. Anak, okay ka lang ba dyan? May kumalat daw na balita dito na may relasyon ka raw sa amo mo. Halos manghina si Mila sa narinig. Sino pong nagsabi, Nay? Hindi ko alam, anak, pero may mga kamag-anak tayong nagpadala ng litrato mo at ng amo mo na magkasama. Nilagyan pa ng maling kwento. Tuluyang bumagsak ang luha ni Mila. Alam niyang si Mang Renato lang ang may kakayahang gumawa noon. Nay, wag po kayong maniwala. Hindi po totoo yon. Alam ko, anak, sagot ng ina. Pero mag-iingat ka, ang tao mabilis humusga. Nang gabing iyon, naglakad si Mila sa may dalampasigan ng mansyon kung saan tanaw ang mga ilaw ng Maynila. Doon siya tahimik na umipo, umiiyak. Hindi niya alam kung bakit ganun kabilis magbago ang lahat. Mula sa isang simpleng trabaho, ngayoy parang nagiging parusa ang bawat araw. Maya-maya, dumating si Adrian, dala ang coat at tinakpan siya. Mila, mahinan sabi nito, nalaman ko na ang lahat. Huwag mong alalahanin ang mga chismis. Hindi ako maniniwala sa kanila. Pero sir, umiiyak na sagot ni Mila, lahat sila naniniwala na, pati pamilya ko. Kaya nga ipaglalaban kita, sabi ni Adrian, tapat at matatag ang boses. Hindi ko hahayaang masira ka sa kasinungalingan. Minsan, kailangang ipaglaban ang totoo. Kahit masakit, napatingin si Mila sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Adrian ang isang pangakong totoo, ang pangakong hindi siya iiwan. Ngunit sa likod ng dilim, naroon pa rin si Mang Renato, nakamasid, at sa isip niya, unti-unti nang nabubuo ang huling hakbang ng kanyang paghihiganti. Makalipas ang gabing iyon, hindi na naging mapayapa ang mansyon. Ang mga kasambahay ay tila laging bulong-bulungan sa likod ni Mila. At kahit hindi siya lumilingon, naririnig niya ang mga parinig. Aba, tingnan mo yung yaya. Mukhang may natipuhang mayaman. Ang kapal naman ng muka, akala mo asawa ng amo. Masakit para kay Mila ang bawat salitang iyon. Minsan kasi kapag may naiinggit, sila yung unang naninira.
Napangiti si Mila kahit may luha sa mata. Salamat Liza, minsan iniisip ko kung bakit parang laging masama ang paggawa ng tama. Habang nagaganap ang mga bulungan, si Adrian ay tahimik na nagmamasid. Alam niyang may mali sa nangyayari. Lalong sumama ang loob niya nang malamang ang balitang kumalat ay galing mismo sa loob ng bahay. Kaya kinausap niya ang mga kasambahay isang umaga. Alam kong may kumakalat na maling balita tungkol kay Mila. Seryosong sabi ni Adrian. Ayokong marinig pa yan. Kung sino man ang nagpakalat ng mga kasinungalingan, may kapalit yan. Tahimik ang lahat. Wala ni isa mang umimik. Ngunit sa loob ng isip ni Mang Renato, nagsimulang kumulo ang galit. Inoprotektahan mo pa rin siya. Bulong niya sa sarili. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Lumipas ang ilang araw at sa kabila ng mga intriga, patuloy pa rin sa kanyang trabaho si Mila. Hanggang isang umaga, habang papunta siya sa kusina, napansin niyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Don Enrique. Wala pa dapat tao roon, ngunit naruroon si Mang Renato, tila may hinahanap. Mang Renato? Mahinang tawag ni Mila. Nagulat ito at agad tinago ang isang sobre sa bulsa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga. Wala kang karapatang magtanong, singhal ni Renato. Magtrabaho ka na lang, huwag kang makialam. Tahimik lang si Mila, ngunit napansin niya ang kaba sa mukha ng matanda. Sa isip niya, may hindi ito magandang binabalak. Kinagabihan, habang abala si Don Enrique sa pagbibilang ng mga papeles, napansin niyang may kulang sa isang dokumento. Teresa, may nakita ka bang envelope dito kanina? Yung mga papeles ng lupain sa Batangas. Wala Enrique, hindi ko nakita yon, sagot ni Doña Teresa. Halatang nag-aalala, agad nilang ipinatawag ang mga kasambahay. May pumasok ba rito kanina sa opisina? Tanong ni Don Enrique. Tahimik ang lahat, pero tumingin si Mila kay Mang Renato. Alam niyang siya lang ang nakita niya roon. Sir, mahina niyang sabi. Pasensya na po, pero nakita ko po kaninang umaga si Mang Renato sa loob ng opisina ninyo. Lahat ay napatingin sa matanda. Anong pinagsasabi mo? Singhal ni Renato. Wala akong ginawang masama. Huwag kang magsinungaling, mariing sabi ni Don Enrique. Kung may kinuha ka, ibalik mo agad. Ngunit agad na nagkunwaring galit si Renato. Ganyan ka talaga, Mila. Kapag gusto mong mailigtas ang sarili mo, naninira ka ng iba. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sagot ni Mila. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Tama na, putol ni Don Enrique. Tatawagin ko kang mga gwardya. Hahanapin natin ang nawawalang envelope. Matapos ang ilang oras, natagpuan sa kwarto ni Mila ang sobre na hinahanap. Nabalot ng gulat ang buong bahay. Ayan, kita nyo na. Sigaw ni Renato. Ako pa raw ang magnanakaw, sa kanya naman pala napunta. Tuluyan ng lumuhang si Mila. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa kwarto ko. Hindi po ako magnanakaw. Ngunit tila bingi ang lahat. Si Doña Teresa ay hindi makatingin sa kanya at si Don Enrique ay napabuntong hininga na lamang. Mila, ayokong isipin na kaya mong gawin to, mabigat na sabi nito. Pero habang hindi mo kayang ipaliwanag, kailangan kitang paalisin. Halos mabingi si Mila sa mga salitang iyon. Ma'am, sir, pakiusap po. Umiiyak siyang nagmamakaawa. Hindi ko po ginawa to. Ngunit walang nakinig. Sa sulok ng bulwagan, nakangising si Mang Renato. Nakatingin kay Adrian na ngayoy tahimik lang at halatang naguguluhan. Nang makaalis na ang lahat, lumapit si Adrian kay Mila. Hindi ako maniniwala sa sinasabi nila, mariin niyang sabi. Alam kong may ibang gumawa nito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pero sir, umiiyak na sagot ng dalaga. Kahit anong sabihin ko naniniwala na silang lahat. Parang wala na pong silbi ang katotohanan. Hindi, sagot ni Adrian. Lalabas din ang totoo. Pangako ko yan. Hinatid ni Adrian si Mila palabas ng mansyon. Bago siya imalis, huminto siya sandali at tumingin sa bahay na minsan niyang itinuring na tahanan. Salamat po sa kabutihan ninyo, sir. Mahinang sabi niya. Hindi ko po malilimutan to. Mila, sagot ni Adrian, hindi pa dito nagtatapos ang laban mo.
Huwag mong hayaang sirain kanila. Pag-alis ni Mila, nagbalik sa normal ang katahimikan ng mansyon. Ngunit si Adrian ay hindi mapakali. Alam niyang hindi iyon ang katapusan. Kinausap niya ang gwardya at pinasuri ang CCTV. Doon, natuklasan niya ang katotohanan. Si Mang Renato mismo ang nagtanim ng sobre sa kwarto ni Mila. Napasuntok sa mesa si Adrian sa galit. Hindi ako papayag na ganito na lang. Kinaumagahan, dinala niya ang kopya ng video sa kanyang ama. Pagkatapos nilang mapanood, natahimik si Don Enrique. Hindi ko akalaing magagawa to ni Renato, sabi ng matanda. Akala ko'y tapat siya sa atin. Pa, kailangan kong hanapin si Mila, sagot ni Adrian. Hindi siya karapat-dapat na umalis nang may dumi sa pangalan niya. Samantala, sa maliit na inuupahang silid sa isang lumang gusali, nakaupo si Mila, tahimik at tulala. Sa labas, umuulan at bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa pag-agos ng kanyang luha. Iniisip niya kung saan siya magsisimula, kung paano niya pupunta muling babangon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang maniwala na may Diyos na nakakakita ng lahat ng totoo. Habang nagdarasal siya ng mahina, may kumatok sa pinto. Mila, pamilyar ang boses na narinig niya. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Adrian, basa sa ulan, ngunit may ngiti sa labi. Sinabi ko naman sa'yo, lalabas din ang totoo. Sa mga mata ni Mila, unti-unting bumalik ang pag-asa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sa gabing iyon, alam niyang may isang taong naniniwala pa rin sa kanya. At iyon ay higit pa sa kahit anong yaman o dangal na nawala sa kanya. Kinabukasan, maagang bumalik si Adrian sa mansyon kasama si Mila. Hawak niya ang USB na naglalaman ng ebidensya laban kay Mang Renato. Pagpasok pa lang nila, ramdam agad ang tensyon sa loob. Nandoon si Doña Teresa, si Don Enrique at ilan sa mga tauhan. Walang nagsalita nang una silang makita. Si Mila ay halatang kinakabahan pero tinapik siya ni Adrian sa balikat. Parang sinasabing huwag matakot. Ma, sabi ni Adrian, bago kayo humusga ulit, gusto kong mapanood ninyo to. Inilagay niya sa malaking TV ang video mula sa CCTV. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang eksenang nagpapatunay sa lahat. Si Mang Renato mismo ang pumasok sa opisina ni Don Enrique, kinuha ang envelope at itinago iyon sa silid ni Mila habang tulog pa ang dalaga. Nang matapos ang video, tanging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Nanginginig si Doña Teresa, hindi makapaniwala. Renato, totoo ba to? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda. Halatang hindi nito inaasahan na may ebidensya laban sa kanya. Gusto ko lang pong mapaalis siya kasi... Kasi ano, Renato? Putol ni Adrian, mahigpit ang tono. Kasi naiinggit ka? Dahil alam mong hindi mo kayang makita ang taong may busilak na loob na mas pinapahalagahan kaysa sayo? Sir, hindi po ganon. Nanginginig na sagot ng matanda, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Don Enrique, mabigat ang tinig. Renato, pinagkatiwalaan ka namin ng halos 30 taon. Binilang kita na parang pamilya. Pero ito ang igaganti mo sa amin. Napayuko ang matanda. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Patawad po, Don Enrique. Nadala lang po ako ng galit. Akala ko mawawala na ang lugar ko dito. Natakot lang po ako. Ang natatakot, humihingi ng tulong. Mariing sagot ni Don Enrique. Pero ikaw, pinili mong manira ng isang inosenteng tao. Hindi nakapagsalita si Mila. Nakayuko lang siya habang bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit at pangaapi na dinanas niya mula kay Mang Renato. Ngayon, sa harap ng lahat, nakita niya itong nakaluhod at umiiyak. Patawad, Mila. Halos pabulong na sabi ni Renato. Nabulag ako ng inggit. Dapat hindi ko ginawa yon.
Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa loob ng ilang segundo, tila bumigat ang paligid. Ngunit sa halip na magalit, marahan niyang sinabi, "Matagal na po kitang pinatawad. Hindi po ako nagtanim ng galit. Sana lang po sa susunod, bago po tayo humusga, isipin muna natin kung gaano kasakit na masira ang pangalan ng isang taong wala namang masamang ginawa." Napahinto ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang nagpalambot sa puso ng bawat naroroon. Si Doña Teresa ay napaiyak at lumapit kay Mila. "Patawarin mo rin ako, Hija. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. Hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol mo ang sarili mo." Napaluha si Mila at mahina niyang sagot, "Wala po akong galit sa inyo, ma'am. Masaya na po akong lumabas na totoo ang lahat." Pagkatapos ng pangyayari, tuluyan nang pinaalis si Mang Renato sa mansyon. Hindi ito sinampahan ng kaso ayon sa kagustuhan ni Mila. Para sa kanya, sapat na ang kahihiyang dinanas nito at ang bigat ng konsensya na dala-dala nito habang buhay. Habang umaalis si Renato, huminto siya sandali sa gate at lumingon kay Mila. "Salamat sa kabaitan mo," sabi nito. "Hindi ko makakalimutan to." Ngumiti si Mila at mahinang tumango. Sa loob niya, ramdam niyang nabunutan siya ng tinik. Parang nabura na ang lahat ng pait at napalitan iyon ng kapayapaan. Samantala, si Adrian ay hindi mapigilang humanga sa kabaitan ni Mila. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawang maging ganito kalambot ang puso mo," sabi niya habang magkasabay silang naglalakad sa hardin. "Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, baka hindi ko siya mapatawad." "Sir," sagot ni Mila. Nakangiti, "Hindi ko po alam kung bakit, pero naniniwala ako na mas mabigat dalhin ang galit kaysa sa pagpapatawad. Hindi ko man makalimutan ang ginawa niya, mas pipiliin kong patawarin para matapos na ang lahat." Napangiti si Adrian. "Kaya siguro, kahit anong mangyari, laging kumikintab ang mga mata mo dahil marunong kang magpatawad." Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat sa mansyon. Muling tinanggap si Mila bilang opisyal na tagapangasiwa ng bahay. Hindi na siya basta yaya. Siya na ngayon ang pinagkakatiwalaan sa lahat ng gawain at tauhan. Si Doña Teresa ay laging nakamiti sa kanya. Tila may bagong paggalang sa dalaga. Si Don Enrique naman ay madalas siyang kinakausap tungkol sa buhay sa probinsya, tuwang-tuwa sa mga kwento ni Mila. Ngunit higit sa lahat, mas naging malapit sila ni Adrian. Hindi na lihim ang turing nila sa isa't isa. Madalas silang magkausap sa veranda habang sinasalubong ang dapitapon. Doon sa ilalim ng kalangitang unti-unting nagdidinim, nabubuo ang isang tahimik na pagmamahalan. Isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa hardin, marahan itong nagsalita. "Mila," sabi ni Adrian, "hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero gusto kong malaman mo, mahal na mahal kita." Napaiyak si Mila, hindi dahil sa kaba, kundi sa tuwa. "Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako." "Huwag mo akong tawaging sir," sabi ni Adrian. Sabay hawak sa kanyang kamay. "Adrian na lang. Dahil mula ngayon, hindi na kita ituturing na empleyado. Ituturing kitang babae na gusto kong makasama habang buhay." Napangipi si Mila, sabay patak ng luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko po alam kung anong sasabihin." "Sabihin mo lang kung anong nasa puso mo," tugon ni Adrian. "Mahal din po kita," mahina niyang sagot. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Sa paligid nila, maririnig lang ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin. Parang ang buong mundo ay nakikidama sa kanilang damdamin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng kapayapaang iyon, may kaba pa rin sa puso ni Mila. Alam niyang hindi pa lahat sa paligid ay tanggap ang kanilang relasyon. May mga matang patuloy na nagmamasid.
May mga bibig na handang manghusga. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Dahil alam niyang sa wakas, may isang taong tatayo sa tabi niya kahit anong mangyari. At sa puso niya, unti-unti nang nabubuo ang paniniwala na minsan, kahit ang mga sugatang puso ay may kakayahang magmahal muli. Kapag natagpuan nila ang taong handang ipaglaban ang katotohanan sa kabila ng lahat. Makalipas ang ilang buwan mula nang malinis ang pangalan ni Mila, tuluyan nang nagbago ang hindi na siya basta katulong, kundi isang pinagkakatiwalaang tagapamahala ng buong kabahayan. Sa tuwing may mga bisita, si Mila na ang inaasahan ni Doña Teresa sa lahat ng preparasyon. Ang dati niyang kaba ay napalitan ng kumpiyansa at ang dating pagdududa sa sarili ay napalitan ng tiwala at dangal. Ngunit higit pa roon, ang ugnayan nila ni Adrian ay unti-unting lumalim. Hindi man nila lantaran ipinapakita, halata sa mga mata ng lahat na may namamagitan na espesyal sa kanila. Kapag dumadaan si Mila, palaging nakatingin si Adrian na parang binabasa ang bawat emosyon sa mukha ng dalaga. At kapag ngumingiti si Mila, tila napapalambot ang buong paligid. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-usbong ng kanilang pagmamahalan, may mga taong hindi pa rin sang-ayon. Minsan, habang nag-aayos si Mila ng mga gamit sa kusina, narinig niya ang dalawang kasambahay na nag-uusap. Narinig mo ba? Parang si Mila raw at si Sir Adrian, sila na. Hindi naman siguro. Pero kung totoo man, aba, ibang klase rin yung probinsyana na yan. Ang bilis umangat. Pinili ni Mila na huwag magpaliwanag. Sanay na siya sa mga salipa ng tao. Ang mahalaga sa kanya, alam niya kung ano ang totoo sa puso niya. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na sa bawat usapan, may kirot na siyang nararamdaman. Alam niyang sa mga mata ng iba, isa pa rin siyang simpleng babae na walang karapatang umibig sa isang tulad ni Adrian Villaruel. Isang hapon, habang nasa hardin, tahimik na nilapitan ni Doña Teresa si Mila. May lambing ang kanyang tinig, ngunit halata ang bigat ng mga salitang sasabihin. Mila, mahinahon niyang sabi, alam kong marami kang pinagdaanan at hindi ko maikakaila na malaki ang naitulong mo sa aming pamilya. Pero gusto kong maging tapat sa iyo. Napatingin si Mila, hindi alam kung ano ang susunod na maririnig. Nararamdaman ko na lumalalim na ang relasyon ninyo ni Adrian. Pagpatuloy ni Doña Teresa. At bilang ina, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi madali tang mundong ginagalawan namin. Hindi mo kasalanang mahalin ang anak ko, pero tandaan mong mahirap ang buhay sa taas kung galing ka sa ibaba. Masakit yon, Mila, lalo na kung darating ang panahon na mapag-uusapan kayo. Nakatungo lang si Mila. Ma'am, alam ko pong hindi madali, pero hindi ko po pinangarap na makipagkumpetensya o makapasok sa buhay na hindi ko naman mundo. Ang gusto ko lang po ay magtrabaho ng maayos. Naniniwala ako sa iyo, sagot ni Teresa, pero gusto kong siguraduhin na kung sakaling mahalin mo nga si Adrian, handa ka sa mga mata ng lipunan na maghuhusga sa iyo. Tumango si Mila. Opo ma'am, handang-handa po ako. Hindi po ako natatakot, basta't alam kong totoo ang puso ko. Mula noon, mas naging tahimik ang mga araw sa mansyon. Si Doña Teresa ay tila napaisip, habang si Don Enrique naman ay mas nagiging malapit kay Mila. Madalas itong nakikipagkwentuhan tungkol sa probinsya. Ibang klase kahidya. Sabi ni Don Enrique minsan, hindi ko akalaing ang isang gaya mo ang makakapagbalik ng katahimikan sa bahay na to. Simula nang dumating ka, parang bumalik ang liwanag dito. Salamat po, Don Enrique, mahimhin na sagot ni Mila. Masaya po ako na kahit papaano ay nakakatulong ako sa inyo. Ngunit hindi niya alam sa likod ng lahat ng iyon, si Adrian ay unti-unti nang nag-iipon ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo tungkol sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang sabay silang naglalakad ni Mila sa ilalim ng mga ilaw sa hardin, huminto si Adrian.
Mila, wika niya, ayoko nang itago to. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ka sa buhay ko. Napasinghap si Mila. Sir Adrian, hindi ko po alam kung handa ako. Matagal na akong handa, sagot niya. Ikaw na lang ang hinihintay kong sumama sa akin. Napatingin si Mila sa kanya, may halong takot at pagmamahal sa mga mata. Hindi ko po alam kung tatanggapin yun ng mga magulang ninyo. Kung hindi nila tanggapin, ako mismo ang kakausap, sagot ni Adrian. Hindi ako magpapadala sa takot o sa mga paninira. Minsan, kailangan nating ipaglaban ang tama, kahit laban sa mundong puno ng pagkukunwari. Tahimik lang si Mila, ngunit sa loob niya, unti-unting napapawi ang takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaking handang tumindig para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Adrian sa almusal at harapang kinausap ang kanyang mga magulang. Panimula niya. Gusto kong sabihin sa inyo na mahal ko si Mila. At kung may tutol man kayo, handa akong marinig, pero hindi ko nababawiin ang nararamdaman ko. Tahimik si Doña Teresa. Si Don Enrique naman ay huminga ng malalim. Anak, matagal ka na naming kilala, sabi ng matanda. Kung si Mila ang nakapagpalambot sa puso mo, wala kaming karapatang tumutol. Ang hinihingi lang namin ay panigurong totoo ang nararamdaman ninyo. Totoo po, sagot ni Mila, halos maluha. Hindi ko po ginusto to, pero hindi ko rin po kayang itago. Ngumiti si Don Enrique at tumingin sa asawa. Teresa, mukhang wala tayong laban dito. Ang mga puso nila ang magpapatunay. Unti-unting napuno ng ngiti at tahimik na tuwa ang paligid. Si Doña Teresa, kahit may halong panamba, ay napayuko at marahang ngumiti. Kung ganon, Mila, tanggap ka namin hindi bilang kasambahay, kundi bilang taong minahal ng anak namin. Tuluyang napaiyak si Mila at si Adrian naman ay marahang niyakap siya. Sa sandaling iyon, tila natigil ang oras sa loob ng mansyon. Ang dating lugar ng pang-aapi at paghuhisga ay napalitan ng pag-ibig at pagtanggap. Ang dating probinsyanang minamaliit ay ngayon ay tinitingala bilang inspirasyon ng lahat. Ngunit sa labas ng mga pader ng mansyon, kumakalat na naman ang mga balita. Sa mga social gatherings ng mga Villaruel, may mga nakaririnig na bulungan. Narinig mo ba? Anak ni Don Enrique nakatuluyan daw ang yaya. Nakakahiya naman sa pamilya nila. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ito ikinabahala ni Mila. Sa puso niya, alam niyang walang makakabura sa katotohanan sa kabila ng lahat. Nanalo pa rin ang kabutihan at katapatan. Dahil minsan kahit anong ingay ng mundo, mas malapas pa rin ang tinig ng dalawang pusong marunong magmahal ng totoo. Makalipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ni Don Enrique at ni Doña Teresa ang pagmamahalan ni na Adrian at Mila, tila unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa mansyon. Ang mga kasambahay na dating nagdududa kay Mila ay ngayon ay may paggalang na sa kanya. Wala nang mga bulung-bulungan, wala nang mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Maging ang mga dating hindi naniniwala sa kabutihan niya ay tila humanga na rin. Mula sa pagiging simpleng yaya, si Mila ngayon ay itinuturing na bahagi ng pamilya Villaruel. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga taong patuloy pa ring nagdaramdam. Mga taong hindi matanggap ang pagbabagong iyon, lalo na sa labas ng pamilyang iyon. Sa mga kaibigan ni Doña Teresa, may mga bumubulong. Sayang naman ang anak mo, Teresa. Napakaganda pa naman ng pangalan yung Villaruel, pero napunta lang sa isang probinsyana. Ngunit sa halip na sumagot, mas piniling umiti ni Doña Teresa. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mas mahalaga ang kaligayahan ng anak kaysa sa opinyon ng lipunan. Samantala, si Mila ay patuloy na tahimik sa kanyang buhay. Sa kabila ng bagong estado niya,
hindi siya nagbago. Siya pa rin ang dating Mila na marunong tumulong sa mga kasambahay, marunong makinig at marunong magpakumbaba. Minsan nga, si Liza ay napangiti habang pinagmamasdan siya. Mila, grabe ka talaga. Ang iba sa posisyon mo baka hindi na bumababa sa lupa. Bakit naman ako magbabago? Sagot ni Mila habang nakangiti. Wala namang rason para kalimutan ko kung saan ako galing. Kung hindi dahil sa mga pinagdaanan ko, baka hindi ko rin natutunang pahalagahan ang mga taong nasa paligid ko ngayon. Napangiti si Liza. Kaya ka siguro minahal ni Sir Adrian. Isang gabi, habang magkasabay silang naglalakad ni Adrian sa veranda, napag-usapan nila ang mga pangarap nila. Mila, sabi ni Adrian habang nakatingin sa malayo, naisip ko gusto kong bumalik sa Batangas, doon sa lumang lupain ng pamilya. Gusto kong ipatayo doon ang isang maliit na bahay para sa atin. Malayo sa ingay pero malapit sa katahimikan. Napangiti si Mila. Gusto ko yan. Simple lang pero totoo. Hindi na ako sanay sa mga kasinungalingan ng lungsod. Sagot ni Adrian. Nang makilala kita, na-realize kong hindi mo kailangan ng marangyang buhay para maging masaya. Ang kailangan mo lang ay katahimikan at taong marunong magpahalaga. Napatingin si Mila sa kanya at sa mga mata nito ay nakita niya ang katapatan. Adrian, mahinang sabi niya, minsan iniisip ko pa rin kung bakit ako. Sa dami ng babaeng pwedeng mahalin, bakit ako pa? Ngumiti si Adrian dahil sa lahat ng nakilala ko. Ikaw lang ang hindi nagpanggap. Ngunit sa likod ng mga planong iyon, hindi inaasahan ang muling pagbabalik ni Mang Renato. Lumipas na ang mahigit 1 taon mula nang siya'y umalis at ngayong bumalik siya, hindi na siya ang dating mayabang na mayordomo. Payat na ito, may halatang pagod sa mukha at tila ba napagdaanan ang mabigat na pagsubok. Isang umaga, habang naglalakad si Mila palabas ng mansyon, nagulat siya nang makita ang matandang nakatayo sa labas ng gate. Mang Renato, mahinang sabi niya. Napayuko ito at lumapit ng dahan-dahan. Mila, patawad kung ginulat kita. Hindi ako pumunta para manghingi ng tulong. Gusto ko lang humingi ng kapatawaran ulit. Alam kong nasira ko ang pangalan mo at nasayang ko ang tiwalang ibinigay sa akin ng pamilya Villaruel. Napaluha si Mila. Matagal na kitang pinatawad. Mang Renato, hindi mo kailangang humingi pa. Hindi mo naiintindihan, sagot ng matanda, nanginginig ang tinig. Simula nang umalis ako rito, hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Naisip ko, kung kaya mong magpatawad, dapat matutunan ko ring humingi ng tawad. Kaya ako bumalik. Hindi para sa awa, kundi para magpasalamat. Nilapitan ni Mila ang matanda at hinawakan ang kamay nito. Marami na pong nagbago. Huwag na po kayong mag-alala. Ang mahalaga ay buhay pa kayo at natuto. Ilang sandali pa, lumabas si Don Enrique at si Doña Teresa. Renato, gulat na tanong ni Don Enrique. Ikaw ba yan? Yumuko ang matanda. Don Enrique, Doña Teresa, wala akong mukhang maiharap sa inyo. Alam kong nasira o ang tiwala ninyo. Tahimik na lumapit si Don Enrique at hinawakan ang balikat nito. Matagal na naming nalimutan ang galit, Renato. Ang totoo, naawa pa kami nang umalis ka. Pero masaya akong bumalik ka para itama ang pagkakamali mo. Napaiyak ang matanda. Salamat po, hindi ko po inaasahan na matatanggap niyo pa ako kahit ganito la ako. Mumiti si Doña Teresa. Ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa hitsura kundi sa puso. Kung talagang nagbago ka, may lugar ka pa rin dito. Hindi bilang mayordomo kundi bilang kaibigan ng pamilya. Sa harap ng lahat, si Mila ay tahimik lang na nakatingin. Sa sandaling iyon, muling nabuo ang buo niyang paniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan. Kung minsan, kahit gaano kabigat ang pagkakamali, may lugar pa rin para sa pagbabago at kapatawaran. Sa sumunod na mga araw,
Madalas na rin nakikita si Mang Renato sa mansyon, hindi bilang tauhan kundi bilang tagapangalaga ng hardin. At sa tuwing nakikita niya si Mila, palagi nitong sinasabi, "Salamat Hija. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matututunang maging mapayapa." Sa kabilang banda, unti-unti na ring natutupad ang plano ni Mila at Adrian. Pinayagan sila ni Don Enrique na bumalik sa Batangas at magsimula ng sariling buhay doon. Sa araw ng kanilang pag-alis, nagtipon ang lahat ng kasambahay sa labas ng mansyon. "Mila, mamimiss ka namin," sigaw ni Liza habang niyayakap ang kaibigan. "Ako rin, Liza, pero babalik ako paminsan-minsan," sagot ni Mila. Lumapit si Doña Teresa at hinawakan ang kamay ng dalaga. "Salamat sa lahat, Hiya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na may mga bagay na mas mahalaga pa sa kayamanan, ang kabutihan at ang kakayahang magmahal ng tapat." Napaluha si Mila at mahina niyang sagot, "Maraming salamat po sa pagtanggap. Hindi ko po malilimutan ang lahat." Habang paalis ang kotse ni Adrian at Mila, tumingin siya sa lumang mansyon na minsang naging saksi ng lahat ng hirap, luha at pagmamahal na pinagdaanan niya. Ngayon, habang papalayo sila, dala niya ang bagong simula, isang simula na puno ng pag-ibig, kapatawaran at pag-asang kahit ang pinakamaliit na tao sa mata ng iba ay kayang magbigay ng liwanag sa mundo. At habang magkahawak sila ni Adrian, ramdam ni Mila na sa wakas, natagpuan na niya hindi lang ang tahanang matagal niyang hinanap, kundi ang taong magpaparamdam sa kanya na sa mundong puno ng paghuhusga, may pag-ibig pa ring marangal at totoo. Paglipas ng ilang buwan mula nang lumipat sina Mila at Adrian sa Batangas, unti-unting namuhay sila ng simple ngunit masaya. Malayo sa ingay ng lungsod, mas pinili nila ang tahimik na buhay na puno ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na lupain na pag-aari ng pamilya Villaruel, ipinatayo ni Adrian ang maliit ngunit magarang bahay na tila sinadyang ihalintulad sa mga tahanan sa probinsya. May malawak na hardin, mga puno ng mangga at isang kubo sa gilid kung saan madalas silang magpalipas ng hapon. Sa tuwing bumubulong ang hangin, naaamoy ni Mila ang bango ng lupa at damo, bagay na matagal niyang namiss mula nang umalis siya sa kanilang baryo. Dito niya naranasan ang katahimikang matagal niyang hiniling. Katahimikang walang takot, walang panghuhusga at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Isang umaga, habang nag-aalaga siya ng mga halaman, lumapit si Adrian, bitbit ang isang basket ng mga prutas. "Mila, tingnan mo to," masiglan niyang sabi. "Ang unang ani natin sa puno ng mangga." Napangiti si Mila habang tinitingnan ang mga bunga. Ang tamis sigurong lasa niyan, parang bawat prutas bunga ng lahat ng pinagdaanan natin. At bunga ng pagmamahalan natin, sagot ni Adrian na may ngiti sa labi. Naupo sila sa lilim ng puno, sabay kumain ng manggang hinog habang pinagmamasdan ang bughaw na langit. "Alam mo," sabi ni Mila, "minsan naiisip ko kung hindi ako lumuwas nun. Baka hindi kita nakilala, pero siguro ganito rin ang tadhana. Kahit saan tayo dalhin, basta nakalaan, magkikita pa rin." Hinaplos ni Adrian ang kanyang kamay. "Siguro nga, kasi minsan hindi kailangan ng marangyang simula para magkaroon ng magandang wakas." Wangit sa likod ng kanilang payapang buhay, may mga balitang kumakalat pa rin sa Maynila. Marami ang nagulat nang malaman na tuluyang pinakasalan ni Adrian ang dating yaya ng kanilang pamilya. May mga pumupuri, ngunit may ilan ding nanlait. "Hindi ko akalaing magagawa ni Adrian yun," sabi ng isa sa mga dating kasamahan ng pamilya Villaruel. "Sayang, anak pa naman ng mayamang pamilya." Ngunit ang mga ganitong salita ay hindi na umaabot sa mag-asawa. Sa Batangas, tila ba ibang mundo na ang kanilang ginagalawan.
Hindi na nila kailangang patunayan ang kahit ano sa iba. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kaligayahang natagpuan nila sa isa't isa. Isang gabi, habang magkasamang nanonood ng ulan sa veranda, napaisip si Mila, "Adrian, naaalala mo ba yung panahon na halos araw-araw akong umiiyak sa mansyon?" Tumango si Adrian, nakangiti. "Hindi ko nga alam kung paano mo kinaya lahat yon. Pero siguro, yun ang dahilan kung bakit ka naging ganito katatag." "Hindi ako tatatag kung wala ka," sagot ni Mila. "Dati, akala ko mahina ako. Pero nung dumating ka, natutunan kong ipaglaban ang sarili ko nang hindi kailangang manakit ng iba." Tahimik silang nagyakap habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa labas ng kanilang tahanan, kumikislap ang mga kidlat, ngunit sa loob, payapa at mainit ang paligid. Lumipas pa ang mga taon at naging bahagi na ng komunidad sa Batangas ang mag-asawa. Si Adrian, na dating abala sa mga negosyo ng pamilya, ay natutong mamuhay bilang simpleng magsasaka. Siya mismo ang bumababa sa lupa, nagtuturo sa mga kabataan ng tamang paraan ng pagtatanim at pangangalaga ng lupa. Si Mila naman ay nagsimula ng maliit na programa para sa mga batang mahihirap sa lugar. Tinuruan niya ang mga ito magbasa, magsulat at mangarap. "Ayokong maranasan nila ang hirap na pinagdaanan ko," sabi niya minsan kay Adrian. "Kung mabibigyan ko sila ng kahit kaunting pag-asa, sapat na sa akin yon." Hinaplos ni Adrian ang buhok niya at tumango. Napangiti si Mila. "Ako rin, pero siguro gusto lang nilang makita na masaya tayo." Pagdating ng magulang ni Adrian, hindi maitago ni Doña Teresa ang pagkamangha. "Anak, hindi ko akalaing ganito kaganda rito. Tahimik, malinis at parang may kapayapaan." "Ito po kasi ang gusto namin ni Mila," sagot ni Adrian, "ang simpleng buhay na may saysay." Lumapit si Doña Teresa kay Mila at marahang hinawakan ang kamay nito. "Salamat, Hija," sabi niya. "Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Pero ngayong nakikita kita, alam ko na, ikaw pala ang tahanan niya." Napaluha si Mila at niyakap ang ginang. "Salamat po ma'am, hindi ko po ito makakalimutan." Pag-alis ni na Don Enrique at Doña Teresa, naiwan ang mag-asawa sa may hardin. Tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Alam mo, Mila," sabi ni Adrian habang nakatingin sa langit na nagiging kulay kahel, "ito siguro ang ibig sabihin ng totoong tagumpay. Hindi pera, hindi pangalan, kundi kapayapaan." Tumango si Mila. "At ang pagmamahal na totoo." Nagkatinginan silang dalawa, sabay ngiti, at tila sa sandaling iyon, napatunayan nilang totoo nga ang kasabihang walang imposible sa pag-ibig na marunong maghintay, magpatawad at magtiwala. Kinagabihan, habang nakahiga silang dalawa, niyakap ni Mila si Adrian at mahina siyang nagsalita. "Salamat Adrian, dahil tinuruan mo akong magmahal ng hindi natatakot." Sumagot si Adrian ng may ngiti. "At salamat din Mila, dahil tinuruan mo akong maging tao." Sa labas ng kanilang tahanan, maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng hangin na tila musika ng kapayapaan. Sa gabing iyon, walang mga alon ng duda o takot. Tanging katahimikan ng dalawang pusong natutong manindigan para sa pag-ibig na kailanman ay hindi kailangang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, napatunayan nilang minsan, ang kababaang loob ay siyang pinakamatayog na anyo ng pag-ibig. Makalipas ang ilang taon, mas naging tahimik at payapa pa ang buhay ni Mila at Adrian sa Batangas. Ang maliit na lupang tinaniman nila noon ay ngayoy isang malawak na taniman ng mangga, gulay at palay. Araw-araw ay abala sila sa lupa at sa tuwing lumulubog ang araw, magkahawak kamay silang naglalakad pa uwi. Dala ang simpleng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit gaanong karangyaan. Sa mga sandaling iyon, madalas nilang mapag-usapan ang kanilang nakaraan, ang mga panahong puno ng luha at pagsubok, at kung paanong sa kabila ng lahat, naging daan din iyon
upang matutunan nilang mas pahalagahan ang bawat sandali ng kapayapaan. Sa baryong kinaroroonan nila, kilala si Mila bilang isang huwarang babae. Hindi lang dahil asawa siya ng isang mayamang galing Maynila, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Tuwing umaga, madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nagdadala ng pagkain sa mga mahihirap, nagbibigay ng mga gamit sa paaralan, at tumutulong sa mga bata sa kanilang pag-aaral. Ang ganda ng buhay mo ngayon, Mila. Minsan ay sabi ng isang matandang kapitbahay. Pero kahit umasenso ka, hindi ka nagbago. Ngumiti lang si Mila at sagot niya, hindi po dapat nakakalimot ang tao. Lahat tayo pantay, kahit iba-iba ang pinagdaanan. Sa mga salitang iyon, lalong minahal siya ng mga tao sa kanilang lugar. Si Adrian naman ay mas naging masipag pa sa kanyang pagtulong sa mga magsasaka. Itinatag niya ang isang maliit na kooperatiba upang tulungan silang magbenta ng ani sa tamang presyo. Hindi dapat nalulugi ang mga nagtatanim, sabi niya. Sila ang tunay na bayani ng lupa. At dahil sa kanilang pagtutulungan, unti-unting umasenso ang buong baryo. Isang araw, dumating ang liham mula sa Maynila. Si Doña Teresa at si Don Enrique ay nagpaabot ng balita. Ipinasa na nila kay Adrian ang ilang bahagi ng negosyo ng pamilya. Ngunit sa halip na bumalik sa lungsod, mas pinili ni Adrian na manatili sa Batangas at patakbuhin ang mga negosyo mula roon. Mas gusto kong dito, sabi niya kay Mila. Dito ko natutunang huminga ng malaya. Dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng buhay. Napangiti si Mila at marahang hinawakan ng kamay nito. At dito rin natin natutunang mahalin ang bawat simpleng araw. Sa totoo lang, pareho nilang alam na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa katahimikan ng kalooban. Ngunit minsan, sa isang pagtitipon sa bayan, muling nakaharap ni Mila ang mga taong minsang humusga sa kanya. Isa sa kanila ay si Marita, dating kaibigan ni Doña Teresa, na kilala noon sa pagiging mapanghusga. Ikaw pala si Mila, sabi nito, may halong ngiti at pagkamangha. Hindi ko akalaing ikaw yung babaeng sinasabi nila dati. Ang laki ng pinagbago mo. Mahinahong ngumiti si Mila. Siguro po dahil iba na rin ang panahon. Dati po, galit ako sa mga salitang ganyan, pero ngayon, alam kong walang saysay ang galit. At hindi ka ba nasasaktan sa mga sinabi namin noon? Tanong ni Marita. Nasaktan po, sagot ni Mila. Pero kung hindi po dahil doon, hindi ko malalaman kung gaano katibay ang puso ko. Natahimik si Marita at ngumiti, tila nakaramdam ng hiya. Ang galing mo, sabi nito. Siguro nga, minsan kailangan din nating makilala ang mga tulad mo para magbago ang tingin namin sa mga tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mila na ang kabutihan pala kahit tahimik ay may kakayahang baguhin ang puso ng iba. Nang sumapit ang gabi, umupo si Mila sa labas ng bahay at pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Adrian at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Kanina, narinig ko ang sinabi mo kay Marita, sabi niya. Ang ganda ng mga salita mo. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong maniwala ulit sa kabutihan ng mundo? Mumiti si Mila at tumingin sa kanya. At ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko tinigilan ang paniniwala sa pag-ibig. Tahimik silang nagyakap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Sa pagitan ng mga huni ng kuliglig at malamig na simoy ng hangin, ramdam nilang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, naparating na sila sa dulo ng kanilang mga pangarap, hindi sa karangyaan kundi sa kapayapaang matagal nilang hinanap. Pagkalipas ng ilang taon, ipinanganak ni Mila ang kanilang unang anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Amara. Lumaki si Amara sa gitna ng mga taniman, kalapit ng mga tao na parang pamilya na rin nila.
Itinuro ni Mila sa anak ang kababaang loob at pagmamahal sa kapwa, habang si Adrian naman ay nagduro sa kanya ng disiplina at pananampalataya. Anak, sabi ni Mila minsan habang tinuturuan itong magtanim ng buto, ang lupa ay parang puso. Kapag inalagaan mo ng may pag-ibig, mamumuma ito ng kabutihan. At sa murang edad ni Amara, naunawaan niya ang aral na iyon. Minsan, maririnig pa siyang nagsasabi sa ibang bata, "Sabi ni Mama, ang totoong yaman ay yung hindi nawawala kahit mawala lahat." Minsan, bumisita si Doña Teresa sa kanila, dala ang ilang pasalubong para sa apo. Habang pinagmamasdan ang pamilya ni Adrian, napaluha siya sa tuwa. "Hindi ko akalaing ganito kaganda ang buhay na pipiliin mo, anak," sabi niya. "Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit." "Ma," sagot ni Adrian, "dito namin nahanap ang kapayapaan." At si Mila, siya ang nagturo sa akin noon. Tumingin si Doña Teresa kay Mila at ngumiti. "Mila, anak, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. At salamat dahil sa'yo, natutunan kong bumaba sa lupa at pahalagahan ang mga bagay na hindi kayang bilhin." Napangiti si Mila at mahina niyang sagot, "Salamat din po, ma'am, sa pagtanggap sa akin kahit huli na. Ang mahalaga po ay natutunan nating lahat na ang pagmamahal ay walang kinikilalang antas." Habang unti-unting lumulubog ang araw, nakaupo silang magkakasama sa harap ng bahay. Si Mila, si Adrian, si Amara at si Doña Teresa, pinagmamasdan ang ginintuang liwanag na bumabalot sa mga taniman. Sa katahimikan ng sandaling iyon, tila naging malinaw sa lahat na ang kanilang mga sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang dating probinsyanang inaapi ay ngayoy iginagalang. Ang dating mapanghusga ay natutong magmahal. Sa dulo ng lahat ng iyon, pinatunayan ni Mila na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magpabago ng puso at kapalaran. At habang tuluyang lumulubog ang araw, nagliwanag naman ang kanilang mga puso, puno ng pasasalamat, pag-ibig at panibagong pag-asa para sa bawat bukas.